Anong ginagawa ninyo? Tulong! Kung ganito pa rin, maaaring malubhang pagdurugo siya at mamatay. Saklolo! Sa ganitong oras na ba, ano pa ang pinoproblema mo? Apang ipinanganak ang bata, yun na siya. Siya si Gu Jin-an. Ahit pa magpad na kayo mamaya. Sa kanya talaga ang dugo. Sigurado ka nang nakakarating ka sa pamilyang mayaman ng Gu. At kung balikan ni Nanjiao at kunin niya ang bata, paano na? Hindi siya mabubuhay palabas ng delivery room. Nabayaran ko na ang doktor. Ngayong araw, si Sheng Nanjiao ay mamamatay dahil sa matinding pagdurugo. Miss, naihanda na ang hiniling mong mga dokumento. Mula nang mag-asawa si Sheng Jinju sa pamilyang Gu, ginamit niya ang impluensya ng kumpanyang Gu. Inalibutan niya ang sarili ng proteksyon. Kung gusto mong lumapit sa kanya, iyan lang ang daan. Ang asawa niya ay si Gu Jin-an. Siya ngayon, hawak niya ang buong kumpanyang Jiang. May kontrol sa mga pampinansyal na galaw. Siya ang presidente ng Gu. Sheng Jinju. Ikaw ang pumatay sa aking mga magulang noon. Inagaw mo ang kayamanan ng pamilyang Sheng. At kinuha mo ang aking anak. Ngayon, nais mo pa ring mamuhay ng payapa bilang misis sa isang mayamang pamilya. Ganyang buhay. Karapat-dapat ka ba? Hindi pinahihintulutan ng misis ang mga tauhan ni Gujinan na may ibang babae. Kapag dinadala mo siya pauwi, mag-ingat ka. Huwag mong pahintulutan ang kahit isang babae na lumapit. Naintindihan ko. Mukhang hindi pamilyar ang mukha. Bagong super. Siya si Gu Jinan. Siya ang Gu Jinan. Walang nagsabi sa'yo. Hindi ba pwedeng may estranghero sa paligid ko? Bakit pamilyar ang amoy mo? Kung hindi dahil kay Sheng Jinju,
na palaging nasa ilalim ang proteksyon ng pamilya Gu. Bakit kailangan kong lapitan ka? Para makapasok sa pamilya Gu. Yung emerald kong kwintas, ilang daang milyon lang. Hindi ito mapapantayan kay MRS Ken, ang kahon ninyo na puno, ng mga antigong Jede. Sheng Jinju. Matagal na tayong hindi nagkita. Mahal, bakit ang dami mong ininom? Sino ka? Ako ang bagong driver na ipinadala ni taga-asistensyang Chen. Sabi ko, yung dati nating driver. Bakit hindi makontak sa telepono? Nagpalit na. Hindi man lang sinabihan ako? Anong pangalan niya? Ligu. Malupit na multo. Sino magbibigay ng ganitong pangalan? Sige na, ibalik ninyo agad ang asawa ko. Si Mrs. yon. Hindi siya madalas makihalubilo. Hindi ko kilala ang super na to. Bakit parang pamilyar siya, hindi ko may paliwanag. Matagal na kayong kasal ni Gu Jinan. Pero hindi pa rin niya kayang hawakan ka. Bihira siyang umuwi. Mahirap pa nga kumbinsihin siyang kumain. Pag natutulog ako, siya naman sa studi. Pero palagi kong naramdaman, may problema ang super na to. Akyat muna ako tignan. Sino ka? Sino ka naman? Napakahalaga nito kay Sheng Jinju. Bilang Mrs. Ngu, hindi ko siya papayagang makuha ang gusto niya. Sino ka talaga? Hulaan mo. Ginoong Gu. Bumalik ang misis ninyo. Tulungan mo po siyang umakyat at magpahinga. Bakit mo tinatanggal ang damit niya? Uminom ng sobra si Ginoong Gu. Nasuka siya at nabahiran ng damit niya. Natakot ako baka maamoy ng misis ninyo. Kaya tinulungan ko, hinugasan ko ang kamisa niya. Napakahusayng telang ito. Hindi ito dapat hugasan sa tubig. Hindi mo ba alam yan? Tama nga. Isa kang mahirap na trabahador. Anong alam ng simpleng super? Lumabas. Hindi ka na kailangan dito. Ay, malit na Ginoo. Bakit ka napunta rito? Hindi umuwi si tatay ng ilang araw. Hinahanap ko si tatay. Siya? Siya ang anak ni na Sheng Jinju at Gu Jinan. Huwag mo nang pulutin yan. Alam ko, yan ang laruan na ibinigay sa'yo ng Ginoo. Hindi mo kayang itapon yan. Pero 2 taon na. Sinira na yan ni Sheng Jinsu 2 taon na ang nakalipas. Bakit mo pa hinahawakan yan araw-araw? Gumaki. Sino ang pumayag na pumasok ka sa master bedroom? Umuwi ka na sa kwarto mo. Umalis ka na.
Mahal. Kagabi, sobrang lasing ka at nagsuka ka. Inayos ko na ang damit mo. Pagod na ako. Kagabi ikaw ba? Makinis ang gasgas. Ipinapakita na maayos na naputol ang mga kuko ng tao. Hindi siya. Kagabi, bukod sa super, sino pang nandiyan? Lumabas ka. Kagabi, ikaw ang naghatid sa akin pauwi. Ako. Magmaniho ka at dalhin mo ako sa South District ng lungsod. May meeting ako ngayong gabi. Opo, Jigu. Asawa, gabi na. Kagabi pa lang ay lasing ka pa. Gayon ay lilabas ka na naman para magtrabaho. Dumalhin ka rito. Talaga bang lalabas ang asawa? Kahapon sobra kang uminom. Baka ngayong araw mawi ulit sa lasing. Paano kaya kakayanin katawan mo? Sa mga footage ng surveillance na binigay mo, halos walang kuha si Gujin-an. Ibig sabihin, bihira talaga siyang umuwi. Tungkol naman kay Sheng Jinju, naghanda siya ng ilang sexy na night gown, at ng pabangong nakakagulo, mukhang, balak niya ngayong gabi ay ipakintal ang sarili niya, bilang isang malaking regalo sa karawan, para ibigay kay Gujin-an. Ang isang malaking lalaki, ang lakad niya mabagal. Pasensya na, Jigu. Ang galit mo pala. Sheng Jinju. Mukhang natamaan ko ang iyong mahina. Ang kontratang 20 milyong yuan ng kumpanyang Gu. Nakadepende sa iyo. Jigu, Jigu, paano ninyo tingnan ang dalaga? Hindi ko talaga gusto ang mga ganitong bagay. Hindi ka pamilyar. Wala kang alam. Ito ang pinakasikat na mga babae sa Jiang City. Ang pinakamataas na klase ng mga babae. Ang mga murang babaeng palabas lang. Paano mo sila maihambing sa kanya? Narinig ko, ikaw at ang iyong misis. Hindi yata masyadong maayos ang relasyon ninyo. Ang mga lalaki nga naman, yung nakakaintindi, naiintindihan. Bakit hindi mong subukan? Ang pinakasikat na dalaga ng syudad ng Jiang? Gujin-an. Uminom ka ng isang baso. Muling nararamdaman ang pamilyar na lasa. Hindi ba ang babaeng iyon noong gabing iyon, 7 taon na ang nakalipas? Ay hindi talaga si Sheng Jinju.
Anong oras na naman ito? Bakit hindi pa bumabalik si Gujin-an? Ang super na misis ni Gujin-an. Kakatapos lang siyang tumawag. Sabi niya, may engagements hanggang gabi. Sino raw ang super? Gayong napakahalagang araw. Hindi man lang nila naalala na paalalahanan siya? Bumalik ka ng maaga. Parang siyang nga naman ngayong gabi. Siligi na naman. Parang 24 paghahati-7 siyang nakaduti ano? Nandun siya araw at gabi. Ang talagang makakainom si Gujin-an. Uminom ka pa ng isa. Ano ang pangalan niya? Kung iinom si Gujin-an ng basong ito, sasabihin ko sa'yo. Seg. Maligayang kaawan, Gujin-an. Ito ay taos-pusong inihanda ng lahat, bilang isang sorpresa para sa iyo. Salama, may lakad pa ako, alis na muna ako. Ay, hindi pwedeng umalis ang may kaawan. Kahit ano pa, kailangan, patapusin muna ang paghihip ng kandila at kainin ang keke. Kausapin ang mga tropa at mag-inom ng 2 baso muna. Ara, halika. Halika, halika. Miss, ito ang mga gamit niya para sa'yo. Lahat ng footage na gusto mo, wala ni isa ang na-miss. Sheng Jinju. Matagal na kayong ina at anak na gumagawa ng masama. Pero matalino kayong pumipigil. Nagtatago sa pinakamalakas na impluensyang Jiang City. Sa ilalim ng pamilya Gu. Tunay nga si Gujin-an. Siya ang inyong tanging daan palabas. Ngunit siya rin ang inyong kahinaan. Gujin-an. 7 taon na. Ano pa ba ang kailangan niyang gawin para tumingin ka sa akin? Walang hiya kang babae. Inaakit mo pa ang asawa ko. Alamin ninyo, tignan kung nasaan ang asawa ko. Saan huminto ang sasakyan? Sa anong nightclub? Sabihin ninyo agad sa akin. Oy, nahanap na ba? Pasensya na, Ginanggu. May inilagay sa sasakyan ni Ginoong Gu. Isang anti-tracking device. Ano? Nakita niyo ba ang isang tao, nakasuot ng itim na lace na maskara? Wala. Tigilan mo yan. Bayaran mo na agad. Ngayon sasabihin ko sa'yo, wala nang silbi kung magsalita ka. Anong ginagawa mo? Hoy! Sino ka? Kilala kita. May utang itong bata sa amin. O, bayaran mo na lang siya. Anong nangyayari? Gujin-an, wala po akong utang. Kanina nung nagpapark ako, sinasabi nila, sinakop ko raw ang parking nila. Pero doon naman ay pampublikong paradahan. Ayaw mong magbayad. Magkano? Hindi marami. 2,000. Gujin-an, hindi dapat natin ibigay ang pera. Saan ka nanggaling kanina? Kanina. Nasa parking ako buong oras. Ginulo ako ang 2 yon ng matagal. Hindi ka pumasok sa loob ng private room. Buong oras nila akong ginulo. Kailan ako magkakaroon ng oras pumasok doon? Ah, tama Gujin-an. Si Sheng Jinju ay tumatawag ng paulit-ulit kanina. Hinihimok niya kayong umuwi. Umalis na tayo.
Mahal, wala akong ibang ibig sabihin. Gusto ko lang itanong sa'yo. Saan ka nga ba napunta kagabi? Sa susunod, pwede mo ba akong isama? Palagi ka namang late sa trabaho. Hindi ako kampante. Ako naman ang gusto kong itanong sa'yo. Noong gabing iyon, 7 taon na ang nakalipas. Paano mo ba talaga nakapasok sa kwarto ko? Ang dami nang nangyari mula noon. Bakit mo pa rin binabanggit yon? Ang iyan ay ni Gamaki. Hindi mo ba na-test nun? Bata ba niya sa'yo? Wala ka bang tiyak na naramdaman? Oy, Ligi, Kuya Ligi. Ang kusinerang gayon. Nagluto ng mani para tanghalian. Gusto mo bang tikman? Hindi na, allergic ako sa mani. Ah, tama nga pala. Naiwan sa bahay ang art assignment ni Gumochi. Naiwan nga siya. Hanapin mo nga pakibisita. Kailangan ko rin siyang dalhin sa paaralan. Saji, sandali ka lang. Isa pa. Mahal, yung mga sasakyan na binili mo noon, nasa parking lot ba ang kumpanya lahat? Nakapark na ba sila doon? May inilagay ka bang anumang bagay sa loob? May ibig sabihin ba yon? Wala, tanong lang. Out of curiosity lang, walang espesyal. Kahit na inilipat mo kagabi, itong babaeng tuso, tago siya. Madali o huli, mahahanap ko siya. Ano ang tinitingnan niya? Baka ito ang super? Tinulungan ba niya sang itago? Itinatago niya sa? Akabukas pa lang ang lahat. Kapag naitanim ang pag-aalinlangan, dadalhin na nito ang sarili, usbong. Ano pangalan niya? Sino? Tinatanong mo bang super? Ang pangalan niya ay Ligay. Paano ba may mga tao na pumipili ng ganong klaseng pangalan? Pangit pa, malas pa. Dalhin mo ang mga papeles ni Ligi sa opisina ko. Gujinan, narito ang hiniling ninyo kanina. Mga papeles para sa pagpasok ni Ligi. May engagement tayo mamaya sa Earl Club. Ipasama mo siya sa akin doon. Earl Club na naman, bakit parang di ko maalala? Nabahagi ito ng schedule natin na yung araw. Nena, tiningnan namin lahat ng mga ampunan sa Jiang City. Kinumpara namin ang ENA ng mga bata roon. Wala kaming nakita. Walang bumagay. Walang batang tumugma sa kanyang blood type. Sigurado ka bang buhay pa ang batang iyon? Buhay pa siya. Sigurado ako. Si Sheng Jinshu ay may kaugnayan sa kanyang anak. Sila lahat ay napakawalang hiya. Ang anak ko, saan niya ba inilagay ang bata? Kailan naging ugali niyang magsuot ng wristband? Araw-araw hawak ang manibela. Madaling magasgas ang pulso. Kapag may suot, may kaunting proteksyon. Ganun ba? Gujin-an, alas 9 ng gabi ngayon. Sigurado po ba kayo? Pupunta pa rin ba kayo sa nightclub na ito? Kahit anong oras, handa anumang oras. Bilang driver ng kumpanyang Gu, dapat sumusunod tayo sa mga patakaran. May 6 na beses na overtime pay. Hindi mo ba naalala ang employee rules? Sige na. Dahil sa 6 na beses na sahod, ayos na. Kayo na po. Bakit nag-alala ka? Huwag kayong bababa ng kotse.
Maghintay kayong mabuti, babalik ako. Gu Jinan, tandaan ko, maliban sa trabaho, kakaunti lang ang ganitong lugar na pinupuntahan ninyo. Ngunit madalang. Ngayon, ano ba ito? Mukhang napansin ninyo ako, Gu Jinan. Anong dalaga ang napapansin ninyo? Yung isang may itim na lace na maskara noon. Nandiyan pa ba siya? Siyempre nandiyan pa. Maghintay lang kayo sa loob. Dadala ko siya sa inyo ngayon din. Gujinan, alam mo ba, kapag ang isang lalaki ay lalong naintriga sa isang babae at mas gustong tuklasin ang itinatago niya, yun ang panahon na siya'y malalim ng nakabaon. Hindi niya makuha ang tiwala mo. Pero paano kung makuha niya ang puso mo? Gu Jinan, tingnan mo ang mga ito. Ano masasabi mo? Hindi. Gujinan. Uminom ka ba, Gujinan? Inom ka na, Gujinan. Labas. Lahat lumabas. Nahuli na kita. Aha, mahilig pala si Gujinan sa ganitong thrill. Anong balak mong gawin? Hayaan mo, titingnan ko. Ang tunay mong pagkatao. Saj, inaasahan ko rin. Makikita mo ba ang tunay na anyong lahat? Nakikita mo ang kotse na yon? Sundan ninyo. Tuloy. Hanapin ninyo ang babaeng iyon. Nandito ka pala, babae. Bakit hindi siya yun? Sino ka ba? May sakit ka ba? Kanino ka nagsasalita? Baliw ka ba? Bakit perperho kayong suit? Mrs., hindi pa namin nahanap ang tao. Sige, magpatuloy kayo sa paghahanap. Kitang-kita ko ang kotse niya. Imposible na wala siya rito. At saka si driver, si Ligay. Sigurado akong nandoon siya. Hanapin ninyo sa mga kwartong yon. Hubad na ang babae doon. Huwag na kayong papasok. Wala rin ang driver. Tara, lakad na.
Nag-enjoy ka ba? Hindi ka palasing. Bitawan mo ako. May naglagay ba ng gamos sa inumin ko? Ang tapang naman nila. Gujin-an, nagkakamali ka. Hindi yung gamot. Medyo malakas lang ang alak. Pero, ngayon parang may inilagay na. Ikaw, akala ko tama ang alaala ko. Noon din, sinamantala mo akong lasing. Hinubad mo ako noon. At ngayon, inuulit mo ang ginawa mo. Bakit bang ganyan ang babae na to? Anong klaseng kalakaran yan? Kay, Gujin-an, gising ka na pala. Huwag nang hanapin, tayo na lang. Saan na si Ligi? Pinapadala namin siya maghatid ng dokumento. Umalis siya ng maaga kaninang umaga. Nang maaga. Kaya kagabi. Kagabi si Ligi ang nagpa-drive sa akin. Dinala niya ako sa Aero Club. Sabi niya, lasing daw ako. Hindi pa siya pinapababa ng kotse. Kaya kinailangan kong pumunta at tumulong. Mukhang hindi ka pa rin magising sa alak kaninang umaga. Kailangan mo pang alagaan. Kaya pinapunta ko siya para mag-duty sa Business Street. Hanggat nandun pa ang kotse, ang laman ng dashcam, hindi niya kayang burahin. Titingnan ko kung hanggang kailan siya makakatago. Dumating na ang misis at ang matandang misis. Pero mukhang may natakot sa kanya. Hindi maganda ang kulay ng mukha niya. Patuloy siyang may sinasabi tungkol sa buhay at kamatayan. Ano? Mama, bumalik na siya. Bumalik na ang pamilyang Sheng. Ano ang sinasabi mo? Matagal na akong hindi pumupunta sa opisina. Ang tagal. Ngayon ng umaga, naisip kong pumunta para tingnan ang financial report. Ngunit, sa records room, sa lahat ng dokumentong pinirmahan ko nitong 7 taon, may dagdag na isang pahina. Isang kopya ng death certificate ni Sheng Nanjiao. Paano nangyari yan? Ang 3 tao sa kanilang pamilya. Hindi ba kanina pa sila lahat napapatay na? 7 taon na ang nakalipas, wala na silang naiwan. Lalo na si Sheng Hongshu. Tayong lahat mismo, nakatunghay nang makita siyang tumalon. Pero, pwede pa bang muling makuha ang kanyang death certificate? Anging pinakamalapit sa kanya lang ang makakagawa nito. Sino kaya iyon? Baka, may nabubuhay pa bang tao sa pamilyang Sheng? Hindi pwede. Na-extract na ba ang mga naitala ng dashcam? Na-download na ba? May nangyari kay Ginonggo. Nasangkot si Ligi sa aksidente. Ano? Kamusta ang kalagayan? Nakita ko na ang mga roadcam. Biglang bumangga ang isang truck palabas. Tama ito ng sasakyan. Gujinan, bakit ka nandito? Hindi ka man lang kumatok. Lalaki lang naman tayo. Kailangan ta ba kumato? Ang tindi ng pinsala. Bakit hindi tumawag ng doktor para gamutin ka? Mukhang busy ang mga doktor. Kaya hindi ko na sila pinatawag. By the way, Ginoonggu, nasira ko ang kotse ninyo. Napakamahal ang sasakyan. Hindi ko kayang magbayad. Talaga. Nagkataon nga at nasira ang kotse. At hindi rin mahanap ang mga surveillance.
Bakit hindi pa umaalis ang Ginoong Gu? Ako ang boss mo. Dapat ipakita ko ang pag-alala at pakikiramay. May problema ba? Mukhang hindi na ayos ng maayos ang suga. Dapat tumawag na tayo ng doktor kanina. Hindi na kailangan. Hindi ako gagalaw. Ikaw, hayaan mo ako ang magpahid ng gamot. Lalaki lang tayo, ano ang katatakutan? Wala na tayong cotton swab. Gagamitin ko na lang ang kamay ko para magbahid. Hindi ka ba nag-aalangan? Sapat na. Mahal, sabing doktor, may kailangang ipaalam. Kailangang sabihin ito sa mga kamag-anak. Hindi ba si Chen Hao nasa labas? Hindi ko alam. Siguro may kailangang asikasuhin siya. Isang lalaki pa naman ang nangahas, at nilalambing pa sa asawa ko. Ano kang naapaisi? Isang lalaki lang siya. Ang mukha pa niya parang mapang-akit, at nangahas pa siyang maglaro sa harap mo. Sige, gawin mo. Alam mo naman na babalik si Gujin-an para kunin ang naiwang telepono niya. Kaya naman, sinadya niyang magpakatanggay. Parang ganoon bang kalubha ang itsura niya? Wala akong interes sa mga lalaki. Kahit babae pa siya, kung may gustong mangyari sa akin. Anong karapatan mo para makialam? Baka naman may ibang intensyon siya. Sino ba ang nakakaalam? At may connection pa ang Earl Club. Sino ba talaga ang babaeng yon? Gayon ka, mas pipiliin mo pang pumunta sa ganitong klase. Mga lugar na hindi maayos para maghanap ng babae. Kaysa magtingin man lang sa akin. Gayon naman. Mas pipiliin mong mahawakan ang isang lalaki. Kaysa ako. Kaya noong gabing iyon, may tao ka na nagmumonitor sa akin. Ako. Araw na iyon pupunta sana ako sa kumpanya para hanapin ka. Pero umalis na ang kotse mo. Kaya sinundan ko na lang. Sheng Jinzu. Para sa dangal ng aming kasundong ikakasal. Matagal na. Sapat na ang aking pagtitiis sa iyo. Huwag mo nang subukan pang lampasan ang hangganan ko. Hangganan? Sino ang hangganan mo? Siya ba? Kanina nasa labas akong pinto. Kita ko nang malinaw. Ang tanging pervert na iyon ay sadyang. Lumabas ka. Ayos ka lang ba? Tatawag ako ng doktor para sa'yo. Hindi na pwedeng ganito pa magpatuloy. Dakpin niya ang iba pero hindi ako. Bakit naman? Jinang, sabi ni Gujin-an. Hindi na raw siya uwi para kumain mamaya. Hindi ko ba sinabing huwag mo na akong tawagan? Bakit tumatawag ka pa sa akin? Sheng Jinju, kamakailan may nag-imbestiga sa'yo sa kumpanyang Gu. Mag-ingat ka, huwag mong ilabas ang mga bagay na iyon. Kung hindi, hindi magiging maganda para sa atin. Baka si Gujin-an ito? Nakita niya ba ang mga sanggay sa ibang bansa? May problema sa mga talaan ng account. Miss. Yung iniutos nyo kaming mag-imbestiga. Nahanap na namin ang taong iyon. Nangyari iyon 7 taon na ang nakalipas. Sa Jiang City People's Hospital. Isang gynecologist. May mataas na kakayahan sa paggamot ng hindi nagkakasanggol na mag-asawa. Sa larangan ng infertility. Infertility.
7 taon na ang nakalipas. Sa pribadong account ni Sheng Jinju, may 2 kakaibang transfer na lumabas. Inadala sa 2 magkaibang doktor. Isa, ay yung doktor na halos nagpatay sa inyo noon sa delivery room. Noon sa delivery room, halos kitang mamatay. Ang isa pa, ay yung taong kakakita lang natin ngayon. Yung kani-kanina lang naming na-verify. Matapos niyang tanggapin ang malaking padalang pera mula kay Sheng Jinju, bigla siyang nawala. Nang hanapin siya ng aming mga tao, nagpalit na ng pangalan at nagkubli na siya. Naglaho na siya. Nagtayo siya ng maliit na klinika sa Linchi. Ngunit ilang taon na rin yon. At sang check-up. Ito ang record. Sa medical check-up ni Sheng Jinju noong nakaraang taon. Bakit nakasulat na hindi siya nagkaanak? Baka. Kayo muna, bumaba kayo. Sundan ninyo ang 2 iyon. Tuklasin ninyo kung saan galing. Sedge. Jinong, pagkatapos namin mahadlangan ang 2 iyon, kahit hindi namin pigilin o suholin sila, hindi talaga nagsasalita, matigas ang bibig. Kanino ba ang sasakyan nila? Na-record na namin, peking plaka ang gamit nila. Hindi namin matres ang pinagmulan. Kawili-wili. Sheng Jinju. Kaya pala noong nasa pamilya Sheng kayong anak mo, hindi lang kayo naghangad ng pera at nagpakamatay. May iba pa kayong balak. Infertilidad. Yan pala ang dahilan mo kung bakit ninakaw ang anak ko. Kaya, ang pagkaantala ni Chi. Ligi, dumating na ako para makita ka. Ligi, hindi ka rin pala mahilig sa sibuyas at kulantro. Hindi ka rin pala mahilig. Mahilig ka rin sa bantat ng isda. Bakit ang mga gustong gusto ko? Pareho pala sa gusto mo. Papa, Kung totoo ang mga hinala ko, nais ko sabihin tungkol sa nangyari 7 taon na ang nakakaraan. Ang lalaking yon noong gabing yon sa Houting Hotel. Si Gujinan. ang galing ni Papa. Yung mga gusto kainin ni Kuya Ligi, parang pareho kami. Chichi, kailangan magpahinga si Kuya Ligi. Hayaan mo munang ihatid ka ni Uncle Chen Hao. Halika, Chichi. Bye-bye. Ginoong Gu, anong nangyari sa kamay ninyo? Wala naman. Ito ang ulat ng investigasyon sa aksidente. Tingnan ninyo kung may kahina-hinala pa. Wala akong nakikitang problema. Kung kailangan ninyong kasuhan ang driver na ito, maaari ko kayong kulungan maghanap ng abogado. Ginoong Gu, tungkol sa pananagutan, hindi ako masyadong nakakaintindi riyan. Ipadala na lang ninyo ang tao para ayusin. Ginoong Gu, kung wala na po ibang bagay, umalis na po kayo muna. Kailangang magpahinga pa ako. Bakit kanina hindi mo ipinaggatuloy ang usapan? Yung usaping tutulungan kang maghanap ng abogado. Dahil alam mo naman, kapag umabot sa batas, kahit ang akusado, maaari silang mabuksan ng buo. Ikaw bilang nagrereklamo, wala ring matatakpan. Alam mo naman sa kumpanyang Gu, ano ang kahihinatnan ng pamemike ng dokumento sa pagpasok sa trabaho? Si Ligi ay hindi talaga ang iyong totoong pangalan. Sino ka ba talaga? Nagtapang kapangan kang maglinlang sa harap ko. Nataranta ka na ngayon, sa bagay, anong dapat takutin? Kasi hindi ko alam noon. Nasa hotel na yun, ikaw ang lalaking kumuha ng pagkabirhen ko. Pero ngayon, iba na ang lahat.
Nagkakamali kang akala. Ang orihinal kong pangalan ay may ginakahulugang multo. Pero saan man ako mag-apply? Sabi nila malas daw pakinggan. Ayoko nang magpalit dahil mahirap. Kaya sa resume ko lang, nilinlang kong konti. At ang mga trabaho kong hinahanap ay karamihan, ay driver at mga mansador lang. Hindi naman sobrang higpit ang background check. Kaya minsan nagkaswerte lang. At napasok ako. Pero okay naman. Mahusay naman ako magmaneho. Boss go, malapit nang magsimula ang launching ng bagong proyekto. Kailan po kayo darating? Nakahanda na ang mga partners. Naunawaan. Seg. Tingnan natin kung paano mo ito itutuloy. Kung Kung ang taong nasa gabing iyon 7 taon na ang nakalipas siya nga. Ano nga ba ang papel niya sa buong pangyayaring ito? Hanggang hindi lubusang nalinaw ang katotohanan tungkol dito, huwag na kaming magkaroon ng anumang kontak sa kanya. Kailangan kong humanap ng paraan para makaalis. kapag nailabas si Ligi mula sa ospital, bantayan ninyo siya. Hoy, Sheng Jinju, may baong negosyo ka na naman? Ipakilala mo siya sa 2 kapatid ko. Tandaan mo itong tao. Ayusin ninyo siya agad. Mas mabuti, huwag na siyang bumalik sa Jiang kailanman. Hoy, Yung doktor na nagtago at may klinika sa Linshi, bigla niyang ibinenta ang lugar. Siguro napansin niyang tinitingnan ang kanyang account. Na inimbestigahan yon. Naghahanda siyang tumakas. huwag ninyo siyang hayaang tumakas. Pupunta ako ngayon. Maitatanong akong mahalaga ng harapan. Kuha ka ng pera, gastos mo na lang. Umalis ka. Hoy, ikaw. Eh, Wala kang kwenta. hintay, hintay. Hoy, Gujinan. Anong nangyayari sa akin? Anak, gising na siya. Nakatingin ka pa. May nagbabayad na mataas. Ibebenta ka sa ibang bansa bilang bayarang lalaki. Wala kang magagawa sa pagtitig mo. Ano? Kuya, mukha siyang pino at malambot. Mabebenta siya sa magandang halaga. Ganyan ang trip ng mga lalaki dun. Bagong gwapo. Ginusto ko siya. Mas maganda pa sa babae. Hindi tulad natin. Sundan natin ang uso. Laruin muna natin. Ikman natin ang pretty boy na to. Sige na. Inalayan na siya ng gamot, pero napakalikot pa rin niya. Mas mabuting mag-ipon ng lakas. Pagkatapos, sigaw ng ilang bises. Mukhangang pa ang babae. Wala rin siyang lakas. Akala niya makatakas siya. Kuya, hilahin niyo ang damit niya. Gawin na natin to sa kanya. Halika, Ayoko. Bitawan niyo ako. Tigil.
Kuya, Bakit ang init niya? Dalhin niyo silang dalawa. Usisain niyo ng mabuti. Ayusin ng kuluyan. Opo, Ginonggu. Dalhin ninyo. Huwag kang alis. Nilagyan ka ng gamot. Dadaling kita sa Hueren Hospital. Alam mo ba, ano ba ang ginagawa mo? Masamang pakiramdam ko. Tulungan mo ako. May hangganan ang pasensya ko. Huwag kang maglaro ng apoy. Tulungan mo ako. Huwag kang gumalaw. Ayoko samantalahin ang kalagayan mo, pero hindi ibig sabihin na hindi ko kaya. Magkakatino ka. Ayoko kang galawin sa ganitong oras. Babae na pala siya. Tumawag ng doktor. Opo. Ginoong Gu, huwag mag-alala. Ayos na siya. Matulog lang siya, gagaling. Nalaman niyo na ba? Kanino ang dalawa? Nabalitaan ko. Si Sheng Jinju raw. Tinawagan at tininan ko kanina. Sa bank accounts ng dalawa, biglang may dumating na transaksyon. Isang naka-encrypt na remittance via Yai Channel. Sa Jiang City, ang may ganitong kapangyarihan ay tanging mga tao ng pamilya Gulang. May mas detalyadong ebidensya pa ba? Sabi pa ng dalawa, sa mga nakarang taon, palihim na tumutulong kay Sheng Jinzu. Marami na siyang nagawa, lalo na noong mga nakarang taon. Pinapansin pa nila ng madalas. Isang maliit na klinika sa Linshi. Hindi malinaw kung anong layunin. Klinika. Gising na. Gujinan. Anong nangyari kanina? Wala naman. Dumaan lang ako sa bodega, may narinig. Kinaagahan ko lang na tinulungan. Isang super lang na pinakabulag ng gamot. Salamat. Kung wala nang iba, alis na muna ako. Ha? Ganito ba ang magiging pagtrato mo sa taong nagligtas sa'yo? Ito ba ang nararapat? Nagsabi na nga akong salamat. Malaki ang pamilya ni Gu. Hindi naman siguro naging kayamanan ang munting utang. Yun na lang ang kaya kong ibalik. Isuot mo ang damit. Kakagaling mo lang sa ospital, huwag malamigan. Tayo na. Saan ka nakatira? Ihahatid kita pauwi. Salamat, Gujinan. Sige, alis na ako muna. Ha, bilang boss mo. Tapos inihatid pa kita pauwi. Bakit hindi mo ako inanyayahan umaakyat at umupo? Gujinan, medyo magulo lang sa bahay namin. Mukha kong, wala sigurong lugar na pwedeng pag-upuan para sa inyo. Salamat muna, Gujinan. Baka mas mabuti kung uwi na kayo muna. Bakit naman? May problema ba sa loob ng bahay? May tinatago ba kayong di dapat makita? Ang bilis naman kayong magpaalis. Sige, ayusin ko muna ang mga gamit ko.
Gujin-an, nandoon ang kwarto. Medyo hindi comfortable. Hindi talaga comfortable. Isang malaking lalaki pa naman. Araw-araw instant noodles lang kinakain. Kaya pala ang payat nyo. Dahil kakalabas mo pa lang ng ospital, magpahinga ka muna. Wala ka munang pasok mga ilang araw. Ayos yun? Pwede akong pumunta sa Linshi. Sasabihin ko kay Chen, how na tumulong sa'yo nitong mga araw. Mag-ayos siya ng isang yaya. Para alagaan ka. Hindi na kailangan. Eh ako naman mag-isa. Anong yaya, ano? Halata namang humanap kayong tao. Para bantayan ako. Gujinan, ito ang recording ng papirma mula sa umagang bid meeting. Monatala ng papirma. Na-verify na ito ng sekretarya. Tingnan mo nga. Kay Ligid yan. May nangyayari ba diyan? Ang yaya na pinadala roon. Hindi siya lumayo, palaging kasama. Wala namang kakaiba. Matiyaga siya. Gujinan, kailangan ba palitan ang inyong personal na super, mag-assign ng ibang tao? Dahil baba si Legay. Hindi mo na kailangan. Pag gumaling siya, babalik at magkapatuloy sa trabaho. Titingnan ko kung ano ba talaga ang kaya niyang gawan pa. Kailan tayo alis papuntang Linshi? Kaya na. Lalabas ako para magtapon ng basura. Saj. Sabi ko gusto kong bumaba at maglakad. At tumulong magtapon ng basura. Kaya sa wakas lumabas siya. Paraan ni Gujinan sa pagkontrol ng tao. Alagang mabisa. Na kaya kanyang ikulong sa bahay para magpahinga ng isang linggo. Kumusta ang sitwasyon sa Linshi? Tumakas ba ang tao? Gusto mo ba? Sumama ako ngayon? Nagpadala na sila ng tao roon para maghanap. Huwag mag-alala. Ibigay mo ang kamay. Titingnan kita. Gaano kalala ang suga? Maliit lang na sugat mula sa aksidente. Wala namang malubhang nangyari. Hindi ba nag-aral kang Western medicine? Bakit? Marunong din ang Chinese medicine. Anong marunong? Ngunit hindi nito magagamot ang sakit ng puso mo. Bakit ang lamig ng kamay mo? Kulang lang ang damit mo, ayos lang. Mukhang hindi na tayo makakaalis. Umalis ka na muna. Nagtanong lang siyang direksyon. Uwi ka muna. Saj. Gujinan, kanina sinabi ko na sa iyo. Naipaliwanag ko na. Nagtanong lang siyang direksyon. Ako super mo lang. Panahon ng pag-uwi mula sa trabaho. Tinuro ko lang ang daan malapit sa bahay. Hindi ito lumabag sa anumang patakaran ng kumpanya, di ba? Maghugas ka ng kamay. Maghugas ng kamay. Kanina hindi ka ba bumaba para itapon ang basura? Bakit pagkatapos magtapon ng basura, hindi ka naghugas ng kamay? Hindi lang ako naghugas ng kamay. Nagdidisinfect pa ako.
Kontento na ba si Gujinan? Noong nakaraang pagpunta ninyo rito, hindi ko man kayo pinaupo. Pero wala talaga kaming inumin sa bahay. Tubig lang, walang iba. Uminom ka muna pansamantala. Mas gugustuhin kong masira ang kotse ko, kaysa mailahad ang isang lihim. Bukod sa mukha sa ilalim ng maskara, ano pa ang meron? Iniimbestigahan mo ako. Sinisikap mong lumapit sa akin. Ano ba talaga ang layunin mo? Ibinigay ko na sa iyo ang maraming pagkakataon, at hanggang ngayon di ka pa rin nagsasabi ng totoo. May kapalit ang pagsisinungaling, lalo na kapag sa harap ko ka nagsisinungaling. Hindi ba nakikita ni Gujinan? Ano ang dapat niyang makita? Hinahangaan kita. Sinasamba kita. Gusto kita. Ano pa ba ang pwedeng dahilan? Kaya sinubukan kong lumapit sa'yo. Hinahangaan mo ako. Sinasamba mo ako. Gusto mo ba ako? Habang ginagawa mo yon, parang sa Earl Club, ginagawa mo ang lahat ng paraan. Paulit-ulit ang pareho mong kamamaraan ng pang-aki. Tinatago mo ang kusilyo sa likod. Ano nang inaasahan mong mapipigilan? Ako ba? Ngunit, ang unang plano mo, talaga namang nagtagumpay. Ano ang sinabi mo? Pang-akit sa akin. Bagaman hindi pa lubos na tiyak. Malaking posibilidad na siya ngayon. Yung lalaking yon noon. Kung hahayaan natin silang mga iyon, na makalusot ng maayos, ang 7 taong ako lang ang nagtiis. Iba na lang ang saysay ng paghihirap ko. Si Gujin ang sa labas ay bihirang magpakita ng interes sa babae. Ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi siya gagawang lihim na relasyon sa loob ng kasal. Hindi mo man lang naintindihan ang pinakapayak kong kalagayan sa pag-aasawa. Tapos nangahas ka pa ring mangistorbo sa akin. Ano ibig mong sabihin? Para bigyan ang bata ng isang matatag na kinabukasan at para iwasan ang atensyon ng media at ang kag-alboto ng publiko. Kaya noon, pumayag ako na isama si Sheng Jinzu at maggarehistro ng kasal sa ibang bansa. May isang maliit na bansang dayuhan noon na may kakaibang panuntunan. Ang kagpapahistro ng kasal matapos ang 3 buwan lamang magiging epektibo. Ngunit 1 buwan lang ang lumipas. Pagkatapos naming ikasal, inilipat ko na ang aking bahay rehistro. Bumalik ako ng bansa at inilipat ang hukuman ng tirahan. Kaya, hindi talaga naging wasto ang aming kasal. Kaya nga kinalkula pa ni Gujin ang pati ang kanyang sariling asawa. Ang lalim ng kanyang pakana. Talagang hindi ko siya maabot. Asawa. Hindi siya karapat-dapat. Yung pagbayag niyang gawin ang desisyon noon. Dahil siya ang tunay na ina ng bata. At binibigyan siya ng huling dangal. At respeto lang. Tunay na ina. Hindi niya talaga alam. Ang nangyari noon, hindi siya kasali sa komplot. Paano ka sigurado na siya talaga ang nag-anak ng bata? Anong sabi mo? Sabihin mong dalhin nila si Ligay palayo. Bakit ilang araw na to?
pero hindi pa sumasagot sa telepono. Baka may nangyari? Hello? Mama, ang tagal. Bakit ngayon ka lang tumawag sa akin? Hindi ako makatulog. Yung mga dati, dahil sa misteryosong lumitaw na sertipiko ng pagkamatay, kamakailan, pinag-uusapan ng palihim sa kumpanya, ang dahilan ng pagkamatay ni Sheng Hongshu noon. Lalo na ang mga shareholder na sumusuporta sa akin. Mukhang iniiwasan nila ako kamakailan. Hindi ba matagal na nilang sinabing, nasa katapusan taon, personal nilang ipapasa sa inyo ang posisyon ng chairman? Bakit biglang nagbago ang isip nila? Hinintay ko ng buong 7 taon para mapawi ang kanilang pagdududa. Ngunit nangyari ito sa pinakamahalagang sandali. Si Sheng Hongshu, lumabas ulit ang kaso niya. Muling binuksan ang usapin. Biglang naalala ko, hindi lang iyon sa loob ng kumpanya. May mga account din ang overseas ng kumpanyang Gu. Kailangan nating higpit na bantayan. Kung malalaman ni Gu Jinan, hindi niya ako palalampasin. Mula sa mga palatandaan, ang mga bagay na to, tila itinuro sa atin. Laban sa ating. Gu Jinan, padalhan natin agad ng tao ang klinika sa Linshi na inimbestigahan. Nakasara na ang klinika. Tumakas na ang doktor doon. Mukhang may tinatagong lihim ang taong ito. Alagang may sikreto sa kanya. Isarado ang lahat ng lagusan ng bayan. Hanapin ninyo siya agad. Dalhin ninyo rito sa akin. Opo. Dumating na ang tao ni Gu. Ginoong Gu. Huwag kang matakot. Sabihin mo lahat ng alam mo. Ako. Hindi rin ako lubos na sigurado. Alam ko lang tungkol kay Gumochi, na tuwing nagkakasakit siya, ang mga blood test at lab results niya ay itinatago. Kahit si Sheng Jinsu, kapag nagka-common cold at nagpa-check, minsan sinusuri din nila. Wala rin siyang dinalang anumang medical na record. Kabilang na ang blood type ng misis. Wala rin kaming nakitang anuman noon. Ang kondisyon niya noon, alagang may kakaiba sa kanya. Baka nadrogahan din siya? Kaya nung nagising siya, hindi niya alam kailanman na ako pala ang babaeng iyon. Magandang araw po. Kamakailan lang po akong na-admit dito. Pwede po ba? Ang doktor na kumuhang dugo para sa akin at sa isa pang bata. Nandyan pa ba siya? Paki-schedule naman ang appointment para sa kanya. Kailangan kong ENA test para sa paternity. Saj. Paano? Umiinom ka pa rin ba ng mga gamot na iyon? Ilang taon na ang lumipas. Ikaw, anak ko, bakit hindi ka pa rin sumusuko? Hindi pa ako abot ng 30 ilang taon pa. Kung hindi ako makakabuo ulit, paano ako magkakasya? Dahil sa 2 beses kong pag-inom ng gamot, palagi akong masama ang tiyan. Kailangan kong bumalik sa ospital para magpa-check. Ah, nanay. Saan mo inilagay ang medical kong record? Huwag mo nang hanapin. Yung mga record ng aking gynecological exam, nakatago ko lahat noon. Walang silbi ang mga kasong iyon. Hindi nagagaling ang infertility mo. Sa buhay mo, imposible kang magkaanak. May mga paraan pa naman nating maisip. Kung talagang hindi kaya, mag-if na lang. May mga paraan pa naman nating maisip. Kung talagang hindi kaya, mag-if na lang. Kailangan din si Gu Jinan. Kailangang makipagtulungan siya. Sa tingin mo sasang-ayon siya. Naalala mo nung naakit ka kay Gu Jinan. Umiyak ka, umiiling para lang pakasalan siya. Pero sa oras na yun, nalaman sa ospital ang infertility mo. Swerte mo lang naman. Naabutan mo ang kaguluhan ng pamilyang Sheng. Sa tamang panahon ng pangyayari, doon namin naayos ang plano. Kinuha namin ang isang bata. Pagkalipas ng 1 taon, nagpanggap kang ina ng bata, at pinakasalan mo si Gu Jinan. Aya lang, ayaw palaga ni Gu Jinan. Nahawakan ka. Lalo na, ang magpaanak ka pa para sa kanya. Ano pa bang silbi ng pagagamot mo? Sa tingin ko, yung mga record ng kaso, mas mabuting sunugin na agad, para wala nang maiwan na problema. Hindi na pala nakakagulat bakit sinisita ako ni nanay at lola.
Palagi nila akong sinisampal. Kasi pala malaki silang kasalanan. Pero hindi naman si Muchi talaga ang anak ko. Kung balang araw, dumating si Gujin An mula sa labas, na may dalang ibang babae, at hindi malapit ang bata sa akin. Paano ako magtatag sa kumpanyang Gu? Kaya bakit hindi ka magmadali? Habang hindi pa lumaki ang maliit na salot, lumapit ka sa kanya at pagtingin ang ugnayan. Ganyang kaliit na bata, magbigay ka lang ng munting regalo, pabiruin mo ng ilang beses, tapos ayos na. Sekirin mo habang bata pa siya, isang batang kulang sa pagmamahal ng ina. Madali lang yan. Kayong dalawang halimaw. Sabihin ko kay Papa. Kailan siya nagtatago rito? Narinig ba niya lahat? Hindi pwede. Itong bagay na ito, huwag nating hayaang magsabi siya. Guardia. Ginang. Mabilis, hanapin at isauli si Gamuki. Opo. ER Wang. Siya nga siya. Si Gumuchi nga. Buhay pa ang anak ko. Sheng Jinju. Sheng Jinju, inakala mong pwede mong agawin ang anak ko? Aralin langin sa kasal. Huwag tumakbo, Gumachi. Huwag mo akong sanden. Hanahanap ko si Papa. Dahan-dahan, Gamuki. Mama. Sigurado, hanapin niya si Gujin An. Itong bagay, hindi talaga dapat niya itong ikwento. Pero, ngayon, asawa ka na ni Gu. Kahit na ngayon, walang umiiral na batang ito, hindi na ito makakaapekto. Samantalahin na. Wala na, ganun na lang. Chichi. Anong nangyari? Kuya Ligi, hahanapin ko si Papa. Ang mama at lola sa bahay. Lahat sila masama. Bago mag-lunes, isubmit ang proposal. Halo, si Gujin An Bato. Bumalik ka agad. Yung Sailigi, akatong bigla siyang dumating sa bahay ni Gu. Dinukot niya si Gamuki. Di namin alam. Baka may masamang balak siya. Ngayon, kailangan agad mahanap ang bata. Patayin silang lahat. Lahat ng pananagutan. Pananagutan. Lahat ng pananagutan. Lahat ng pananagutan. Ipakasa na lang kay Ligi. Walang saksi, patay na nga, walang ebidensya. Yung mga ipinadala nating tao, palagi nang wala ng balita. Hanggang ngayon. Wala pa ring balita. Baka naman sa kotse ni Ligi, may nilagay silang pang-prevent ng tracking. Kung ganun lang. Madali na siyang mapagdudahan ni Gujin An. Mamimigay na si Gujin An ng hinala. At ikaw naman, bilang asawa ng mayamang pamilya. Kung mag-utos ka lang. Sa napakalaking lungsod na to, sino ba ang makakatakas? Lakas ng impluensya ng pamilya Gu. Sa ganitong oras, tiyak na susuporta si Gujin An sa'yo. Umasa lang tayo sa kanya. Nahanap na ba? Ewan ko ba, dapat ang network sa Jiang City ay nasa kontrol ng pamilya Gu. Pero may pumasok na kakaibang porsa na humarang sa maraming signal ng kalsada. Kaya namin hindi matrace. Walang bakas. Wala kaming makita tungkol kay Ligi at kay Gumachi. Ano ba yung nangyayari? Honey, tingnan mo ito. Anong koneksyon nito sa pagkawala ng bata? May kinalaman ba talaga? Hindi mo sinasabi na, matagal mo nang alam na may problema sa resume ni Ligi? Na may hindi tama sa pagkakakilala niya? Gu Jinan,
Tingnan ninyo ang mga CCTV sa rutang ito na yon. Ang posisyon ng signal. Malapit sa villa ng pamilya Gu, lahat ng CCTV record sa loob ng 1 milya, pinangangasiwaan ng mga taong taga Gu mismo. Bakit nga ba nawala rin ang mga record sa mga kalsadang malapit sa bahay? Baka. Marahil ay naapektuhan, panlabas na interference sa signal. Posibleng gumamit si Ligi ng paraan para sadyang takpan ang ebidensya ng pagdukot. Ang aking mahal na apo. Sana'y wala siyang nangyari. Gu Jinan. Gayon, 2 guwardiya sa villa. Ang kumilos ng kahina-hinala. Bigla nilang sinabi na may problema sa bahay. Kaya kailangan nilang mag-leave ng ilang araw. At umalis na sila bago pa kami bumalik. Hanapin ninyo ang 2 guwardiyang iyon. Imbestigahan ng mabuti. Tingnan ninyo kung ano ang nangyari. Bago mawala ang bata, alamin ninyo ng malinaw. Chichi, atawad. Late na ang pag-uwi ni Mommy. Pasensya na sa lahat ng hirap na dinanas mo. Ang CCTV sa bahay, matagal nang sira. Tinawagan ko na ang technician. Sasabihin niya na darating siya nitong weekend. Talaga ba? Anong swerte? Simula nang dumating si Ligay, parati may nangyayari sa bahay. Mga kakaibang bagay. Malamang ang pagkawala ng bata ay may kinalaman sa kanya. Gu Jinan. Hindi maabot ang telepono ng guwardiya. Walang silbi. Tinawagan na namin si Ligi nang napakaraming beses. Patay ang kanyang telepono. Baka natatakot siya na ilokete siyang kumpanyang Gu gamit ang signal ng telepono. Gujinan, Nasaan ka? gusto mo bang makita ang anak mo? Halika sa Houting Hotel at magkita tayo. Bakit sa Houting Hotel? Bakit yon? 7 taon na ang nakalipas? Yun bang hotel kung saan nilagyan ng gamot sina Sheng Nanjiao at Gujinan? Ano ba talaga ang gusto ni Ligi? Magandang araw po, Ginoo. Ang kaugalian sa aming hotel. Sa pagtanggap ng bisita ay, hinihiling namin sa mga panauhin, pagpaso, na uminom muna ng 1 tasa ng tsaa para sariwain ang palasa. Ibig sabihin nito, Magandang araw po, Ginoo. Ang kaugalian sa aming hotel. Sa pagtanggap ng bisita ay, ang mga panauhin, pagpaso, tikman muna ng 1 malamig na tsaa, 2 tasa ang nasa mesa, 1 ang malakas, 1 ang mahina. Pili ka lang ng 1 tasa. Hindi tama. Ang regulasyon na Houting Hotel, lahat yun tinanggal na 5 taon na ang nakalipas. At saka, ang mga dekorasyon dito, ahawig ng mga damit nilang sinuso. Paanong pareho silang eksakto noong 7 taon ang nakalipas? May taong sadyang gumagawa nito. Bakit? anong ibig ninyong sabihin? Muli ninyong susubukang ibalik. Ang lahat ng palilinlang yung 7 taon ang nakakaraan. Gujinan, hindi ako yun. Kung hindi ako, sino pa ang makakakita? Sa proseso nung pinaglagaan ako ng gamo, bakit napakasinsig ang detalye na alam ninyo? Baka may iba pang tao noong gabing iyon.
ang anak kong babae. Asama ka na niyan sa kasal, matagal na. At nagkaanak na rin siya para sa'yo noon pa. Ngayon sasabihin mo sa amin na may iba pang tao noong gabing iyon. Kung hindi siya noong gabing iyon, paano namang naging anak yan? Galing ba ang bata sa butas ng bato? Walang katwirang ganyan. At saka, ang nangyari ngayon, hindi namin kasalanan. Iyan ang gawa ni Ligi. Siya ang nagtanggay kay Machi. Wala siyang mabuting intensyon. Sinasabi mong wala siyang kinalaman sa nangyari ngayon. Kaya ang lahat noon ay tungkol sa inyo. Sa wakas inamin ninyo ang ginawa ninyo, mga maruming paraan. Noon, alagang kayo ang nagplano noon. Hindi, Gujinan. Noong gabing yon, hawak ko ang sanggol na bagong silang, nang hinanap kita. Hindi ko ba naipaliwanag na? Noong gabing yon, uminom din ako ang di malinis na inumin. Kaya nga, Kayo kanina, bakit kayo nagkatayo sa labas ng pinto? May nerbiyos. Pumasok kayo at nakita ang dalawang kasa ng saa. Bakit kayo muling nagtataka? Hindi ba dahil nababahala kami tungkol kay Gumachi? Kaya kami nababahala, di ba? Gujin-an. Sobra kang nag-alala lang. 3 lugar at 1 lungsod. Ito ay Sheng. Mama. Tawagin ninyo ang mga tao. Tumawag ng ambulansya, mabilis. Mama, gising ka. Mama at Papa, ipaghihiganti ko kayo. Ang mag-inang ahas, na inagaw noong mga araw na iyon. Sisiguraduhin kong babayaran nila ito ng higit pa. Ang 100 beses. Ano ba talaga ang balak mo? Gujinan, matalino ka naman. Ngunit napatingin ka sa maliit na bagay. Sa loob maraming taon. Ano ang ibig sabihin nito? Gusto mo nga anak, di ba? May 2 pagpipilian ka lang ngayon. Mabilis mong yanusyo sa publiko na ang relasyon mo kay Sheng Jinju ay walang bisa bilang kasal. Tanggalin siya sa proteksyon ng pamilya Gu. Pangalawa, personally mong alamin ang lahat ng kaso na ginawa ni na Sheng Jinju at ng anak niya sa loob ng 7 taong ito. Kabilang narito, ang lahat ng galaw nila sa mga libron Gu at Sheng. Lahat ng pinaglaruan nilang pondo. At pagkatapos, magpasya ka na lang kung ano ang dapat mong gawin. Sunod. Sheng Hongshu, dating chairman ng Sheng Group. Ang amain ni Sheng Jinzu. Hindi ba siya ang... Okay, susuriin ko. Mama, tawag ng tao. Tumawag kayong ambulansya. Sir Gu, nakasakay na sila sa ambulansya. Ang dami nung nangyari. Hindi ba natin tatawag ng pulis? Nawala si Muchi ng matagal na. Nag-report ba ng pagkawala si Sheng Jinju? Biglang nawalan ng malay ang kanyang ina. Alam naman niyang tumawag ng 911 para sa ambulansya. Ang anak niya ay nawala ng matagal na. Pero hindi niya alam na mag-report sa pulis. Sa tingin mo ba posibleng ganoon? Hindi possible, maliban kung Isara ang kumpanyang Gu at ang tiyahan ni Hauruzen. Walang kapasok at walang lalabas. Maliban kung payagan ko. I-search ninyo. Opo. Ginoong Gu, ang mga CCTV sa loob ng villa, kahit loob o labas, sinasadyang sinira ng tao, at ginawa nila iyon ng nagmamadali. Ang video surveillance, nawala lang ang mga footage ngayong araw. possible bang ang mga CCTV sa labas Ay pinatay din. Hueren Hospital? Ginongga, mukhang may record ng ospital na ito. Bakit ka sigurado? Bakit ka tiyak na siya ang nagpanganak? Hanapin ninyo ang responsible sa obstetrics ng Huayan Hospital. Ilista ninyo at dalhin sa akin. Opo.
Ina, ilang araw ka nang naka-admit. Bakit parang lumalala ang lagay mo? Simula nang ma-admit ako. Lagi na lang akong nananaginip ng masama. Hindi ako nakakatulog ng maayos. Lalo na noong gabing iyon. Nanaginip ako. Dumating si Sheng Nanjiao sa akin. Ngunit pagkatapos, inag-isip-isip ko uli. Parang hindi ito panaginip. Mama, mukhang talagang natakot ka noon. At tungkol dito, ano ang kinalaman nito kay Sheng Nanjiao? Matagal na siyang patay. Hindi. Talagang hindi ito parang panaginip. Masyadong totoo. Yung pek na katawan noong araw. Sino ang nagtulak niyon mula sa itaas? Possible bang si Sheng Nanjiao? Mama, huwag kang mag-isip kung ano-anong bagay. Matagal nang patay si Sheng Nanjiao. Hindi siya babalik. Napansin mo ba? Ligi, medyo kamukha ni Sheng Nanjiao si Ligi. Mama, matagal nang patay si Sheng Nanjiao. At ang taong gaya niya, isang dalagang lumaki sa marangyang buhay. Sobra siyang inosente at hangal. Kahit maging multo siya pagkatapos ng kamatayan, mananatili lamang. Bilang isang malupit na multo. Ligi. Imposible. Noong panahong yun, nakita talaga namin siya. Dinala siya sa mortuary. Sino ang gusto ninyong ipadala sa mortuary? Sino ba ang gusto ninyong ipadala sa mortuary? Kailan ka bumalik? Bakit hindi sinabihan ng mga kasambahay? Uwi ka ngayon? Bakit? Kailangang dumaan taba ako sa pahintulot ninyong lahat para makapasok sa pamilya Gu? Kailangan taba ng inyong permiso? Hindi naman. Kakagaling ko lang mula sa ospital. Kinuha ko pa ang nanay ko. Hindi ko alam na. Ano ang hawak mo diyan? Hindi mo pa nasasabi sa akin. Sino ba talaga ang gusto ninyong ipadala sa mortuary? Gu Jinan. Nadinig mo lang ang kalahati ng kwento. Si Sheng Jinsu nitong mga araw na kasama niya ako sa ospital. Kapag nababato, nagbasa siya ng isang horror na nobela. Ano yun? Nakakakilabot, nakakatuwa, mortuary, nakakatakot yun. Kanina pa ako, inapayuhan ko pa siya. Huwag masyadong magbasa ng ganitong mga bagay. Pero naghingi rin si Sheng Jinsu ng komento sa akin. Sabi niya, hindi ka raw madalas umuwi para samahan siya. Sabi niya nag-isa at nalulungkot. Kaya paminsan-minsan nagabasa siya ng ganoon. Para lang may mapag-okipidan. Teka, bumalik na ba ang apo kong lalaki? Kung siliging nga ba si Sheng Nanjiao at dinala niya ang bata? Apo ko. Anong apo? Tinutulungan ba niya ang anak mong babae na lokohin para magkakasal? Para mapasok sa pamilyang Gu? Gujinan. Tingnan mo ng mabuti. Ano to? Sa larawang ito, Itong kaon na ang nakalipas. Naging steril ka. Kanino ba talaga ang bata? Kanino nga ba ang bata? Gu Jinan, anong sinasabi mo diyan? Noon, dinala namin si Gumachi. Nang hinanap ka namin. Hindi mo ba ipinagawa ang DNA test na si Gumachi ay tunay mong anak? Kung hindi ka naniniwala, pwede nating ulitin ang DNA test. Huwag kang umasta na di nakakaintindi. Alam nyo ba ang tinatanong ko? Sino ba talaga ang tunay na ina ng bata? Itong kaon na ang nakalipas. Ang babaeng nandoon sa Houting Hotel nung gabing iyon. Sino ba siya talaga? Gu Jinan, syempre si Sheng Jinsu. Siya ang asawa mo. Noong panahong iyon, seryoso ang pinaghirapan niya. Ipinanganak niya si Gumachi. Nagkaroon siya ng malubhang pagdurugo dahil sa panganganak. Baka pa nga muntik ng mamatay. Inalagaan siya ng ilang panahon. Pero hindi gumanda ang kanyang katawan. Natakot siyang maghirap ang bata kasama siya. Nasa labas ay magdurusa si Gumachi. Kaya napilitan siya. Dalhin ang bata sa bahay ng pamilya Gu para hanapin ka. Alam mo naman ito. Tungkol naman sa hindi pagpapasya ng pagbubuntis. Hindi naman ito likas na sakit. Nangyari dahil sa panganganak noon. Nagkaroon ng problema sa kanyang matris. Kaya lang lumabas lang ang sakit pagkatapos nitong suriin. Pero hindi nito binabago ang katotohanan. Na si Gumachi ay anak ninyong dalawa. Anak ninyong tunay. Sigurado ka ba? Tingnan mo mabuti. Tingnan ang petsa sa diagnosis na ito. Itong taon na ang nakakaraan. Siligyang. Alagang si Sheng Nanjiao. Siya ang matagal nang nagpaplano ng lahat ng ito. Pero ito ay isang photocopy lamang. Madali lang mag-print ng keking petsa. Pwede nilang ipasok ang manipuladong papel habang kinokopya at gawin itong paan para mandaya. Hindi katakataka naman, kaya niyang gawin ito. Ang kumpanyang Sheng na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon, na naislam sa bulsa ni Hao Ruzen. Sa ganitong oras, kayang magsinungaling ng walang kaunting emosyon. Hindi, Gujinan. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Sa mga offshore accounts ng kumpanyang Gu, biglang may dagdag na 10 bilyong itim na pondo.
Paano ninyo yon ipapaliwanag? Sa mga nagdaang taon, kayo, at ang Huayan Hospital, at ang mga transaksyon sa mga doktor ng panganganak, paano ninyo yon ipapaliwanag? Ang mga mayayaman nilang iyan. Sobra talagang malupit ang laro. Hindi ko pa ito nakikita dati. Isang mayamang misis na sinusubukang patayin ang sariling anak, ang guwardiya. Isang mayamang misis na gustong patayin ang anak niya. Ano ang kinalaman Ano ng ang gwardiya sa kinalaman akin? nito sa atin? Ano ang kinalaman nito sa atin? Yung bayad nila para tumahimik. Sapat na para kitang dalawa sa buong buhay namin. Sino yon? Nakatigil doon sa gitna ng gabi. Bakit naka-high beam pa? Walang galang talaga. Anong ibig sabihin ng black account na iyon? Palagi akong nasa bahay ngo. Paano ko iyon malalaman? Tungkol sa bata, sasabihin ko ang totoo. Hindi ko sinasadya na lokohin ka. May mga bagay akong hindi masabi. Hindi nga ako ang tunay na inang bata, kundi ang kapatid kong babae. Noong panahong iyon, muntik siyang mamatay dahil sa komplikasyon sa panganganak. Iniwan niya sa akin ang bata. Ginawa ko iyon para sa kalusugan ng bata. Kaya nagsinungaling ako sa iyo. Ngunit Gujin-an, tapat ako sa iyo. Ako ang iyong asawa. Tumahimik ka. Binalaan ko kayo. Dito sa ganitong lugar. Huwag kayong magbiro-biro. Wala itong magandang kahihinatnan. Si Sheng Jinju ang nag-utos sa amin na habulin si Gumachi. Si Ligi ang sumagip kay Gumachi. Kinuha lang namin ang pera ni Sheng Jinju. Nangako kaming hindi na babalik sa pamilya Gu. Hahayaan na lang namin itong manatiling lihim. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Gujin-an. Nagsisinungaling sila. Asabwat nila si Ligi. Sila ang kumuha kay Gumachi. Kung sakaling may masamang mangyari kay Gumachi, walang makakapagsabi pa. Tatay, Bumaba ka. Gumuchi, lumapit at sabihin mo sa tatay. Noong araw na tumakbo ka palabas, anong tunay na nangyari? sinasabi nila na ninakaw ako noong bata pa ako. Sila pa nga, pinatay ang tunay kong ina. Narinig ko yon. Gusto kong sabihin kay Gujin-an, pero palaging hinahabol nila ako. Sheng Nanjiao. How Rujen? Gujin-an. Bata lang naman siya. Paano mo naman lubos na paniwalaan? Tiyak niloko siya ni Ligi. Tinuruan siyang magsalita ng ganoon. Para sadyang sabihin yon sa'yo. Huwag ninyong sabihin masama kay Ligi. Bigla lumitaw si Ligi, at iniligtas ako. Kung hindi, sigurado papatayin ninyo ako. Napakabait ni Ligi sa akin. Kasama niya akong magpinta. Yakap niya ako kapag natutulog ako. Ito ang iginuhit namin ni Ligi. Nandoon si Gujin-an. Kasama si Sheng Jinzu, ang tunay kong ina. At ako, yung mataas na gusali sa likod. Sabi ni Ligi, deti itong tinawag na Kumpanyang Shengshi. Ngunit malapit na itong mahagaw. Kayo ang mga magnanakaw. Hindi lang ninakaw ninyo ang mga bata. Pati ang kumpanya ng iba ninakaw ninyo. Ikaw, bata. Dati tahimik ka lang. Ngayon, anong kalokohan yan? Sinasabi mong ikaw ang anak ampo ni Sheng Hongshu. Habang ang tunay niyang anak na babae, paulit-ulit mong sinasabi yon, na ang tunay na ina ni Gumuchi ay ang kapatid mong babae. Kaya, si Sheng Nanjiao. Matagal na. Hindi ko na narinig mula sa iba. Ang pangalan ko. Matagal na. Hindi ko na narinig mula sa iba.
Ang pangalan ko. Kuya Lige. Hindi. Ikaw ang magandang et. Talaga, ikaw ang magandang et. Ang tagal natin. Jahao Rujen. Sheng Jinju. Ano? Nadismaya ba kayo? Lumabas nga ako mula sa morgue. At buhay ako. Sino ka ba talaga? Hindi ka pwedeng si Sheng Nanjiao. Gujin-an, sinungaling ang babaeng ito. Hindi siya kapatid ko. Huwag kayong maniwala sa kanya. Hindi sinungaling ang magandang et. Kayo ang mga sinungaling. Kayo ang mga masamang tao. Siyempre hindi ako kapatid mo. Dahil sa mga magulang ko, may isang anak na babae lang. 7 taon ang nakalipas. Nagkunwaring inosente at kawawa ka. Pinakasalan mo ang tatay ko. Pagkatapos, dinadala mo ang anak mo mula sa dati mong asawa. At pinasok mo ang pamilya Sheng. Hindi pa umabot ng 6 na buwan. Nagkaroon ng pamilya Sheng ang malaking utang sa mga proyekto. Pinilit ang tatay ko na tumalon at magpakamatay. Ako at ang nanay ko. Nasa plano ninyo rin. May namatay, may tumakas. Sa huli, ang kumpanyang Sheng na itinayo ng tatay ko. Naging pag-aari na. Mapaminsalang mag-ina ninyong iyon. Ano yan? Anong kalokohan yan? Nagpapanggap ka para makapasok sa pamilya Gu. Para lang manira sa akin ngayon. Aba, magandang pagkakataon nga. Katatapos mong madiskubreng may infertility ka. Ginawa ninyo akong parte ng plano ninyo. Napilitan akong mabuntis ng anak ni Gujin-an. At kumalat ang balita na patay na ako. Dala mo ang bata at pumasok ka sa pamilya Gu bilang may asawa. Napakahinang mong kasinungalingan. Pero dahil totoong anak ni Gujin-an ang bata, naging perpektong takas ninyo ito. Tumahimik ka. Ano? Gamit ang ninakaw mong pagkakakilanlan bilang MRS Gu. Sana'y kang mag-utos na parabang ikaw ang may-ari. Akala mo ba kung ano ka? O sinasabi mo ba na, kinuha mo ang bata sa loob ng tiyan ko? Diyan ba kayo nagkaroon ng kumpiyansa? Zuzu. Ang bata ay akin. Wala si Sheng Nanjiao na ako at ang nanay ko. Hindi ka naman talaga kayang magdalang tao. Ang anak ni Gujin-an. Nagpalit lang ako ng paraan. Ginamit ko lang ang sinapupunan mo. Si Gumuki ang inalagaan ko habang lumalaki. Ako ang nagpalaki sa kanya. Siya ay, Sapat na. Sheng Jinzu, kahit huwag nating pag-usapan ng dugo. Sa harap ng isang bata, patuloy ka pa ring magsinungaling. Wala ka bang kahit kaunting konsensya bilang isang ina? Jinan. Inalagaan ko si Gumuchi ng napakaraming taon. Kahit walang kredito, may pagod ako. Agod? Pinahirapan mong si Gumuchi ang 6 na taon. Anong pagod ang pinag-usapan mo sa akin? May lakas ka bang hubarin ang damit niya? At hayaang makitang lahat? Deti, ang masamang ina at masamang lola. Hindi pinapayagang maghubo para kay Papa. Sinasabi nila kapag nakita ng Papa, patayin nila ako. Ikaw, sa harapan ng isang bata, may kakayahan kang gawin yan. Ikaw, hindi ako. Ako lang. Kapag hindi makinig si Muchi, may kahakal lang ako sa kanya. Hindi ko ginawa iyon. Gagawin mo bang burahin ang lahat ng pagkakakilalan ko? Ano pa bang natitira sa'yo? Papatayin ng ina para kunin ang bata? O papatayin ng ama para kunin ang kayamanan? Manahimik ka. Anong balak mo? May ebidensya ka ba? Ano ng bagay to? Ito ang lahat ng ebidensya. Laban sa kumpanyang Gu. At laban sa sambahayan ng Sheng. Sa negosyo man. O sa mga buhay ng tao. Sa mga nagdaang taon. Naipon ko na ang mga ito. Kinikolekta ko na lahat. Ngayon, dapat ay nasa lahat ng computer ng kumpanyang Gu. Ang bawat empleyado. At paulit-ulit na pinapakita. Sheng Nanjiao. Hindi ka dapat nabubuhay sa mundong ito. Ikaw, maliit na kit. Papaghahatin kita. Tawagin ni Numan. Dalhin ninyo silang dalawa palabas. Gujinan, hindi mo kami maaring tratuhin ganyan. Gujinan, asawa ako mo. Ako ang Mrs. Nigu. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Kaya pala ikaw ang taong handa na. Hindi mo ba naipadala na sa akin ang lahat ng ebidensyang yon? Kapag sinama sa mga naunang bakas ng investigasyon, bumubukas ang usapin. Nakuha ninyo ang ebidensya laban sa mag-ina.
Hindi mahirap patunayan ang kanilang krimen. Ngunit tungkol sa iyong pagkakakilanlan, matagal na akong nagdududa. Hanggang sa, kanina lang, tuluyang naunawaan ko ang lahat. Tunay ngang kapanipaniwala ang boss ng Gu. Ikaw, kailan ka pumasok sa loob na kumpanyang Gu? Kung may naghahangad ng posisyon katulad ng sayo, mga taong gagawa bilang iyong driver, paano sapat ang ilang araw na pagsisikap? Ano yun magiging katanggap-tanggap? Sapagkat, hindi biro ang seguridad ng kumpanya nyo at ang paraan ng kanilang paggana. Hindi rin basta-basta. Nagplano ako ng paghihiganti sa loob ng 7 taon. Ano ko yun ibibigay lamang sayo? Sa isang tao na si Gujinan? Ang kailangan ko ay isang chain na ebidensya. Hindi isang tao lamang. Isang malinaw na katotohanan. Maraming magkakawing na linya. Isa rito ang magwawagi. Magandang it. Ikaw ba ang kapatid ni Lige? Tama ba ang sabi ko? Dapat ba kitang tawagin kuya mo lang gayon? O it? Hindi naman pareho. Ano kung ano ang dapat kong tawagin sa kanya? Gujinan, ito ay usapin ko at ni Mochi. Walang kailangan kang makialam. Gumawa ka ng paraan. Ikaw ang sumili sa buhay ko. At ikaw rin ang ngayon na itinataboy ko ng malayo. Ang mga paglapit mo, para lang makuha ang tiwala ko. Kahit ngayon na lumutang na ang katotohanan, hindi mo pa rin naisip na may anumang magiging bunga tayo. Si Ginoong Gu ay matalino. May mga bagay na hindi ko na kailangang ipaliwanag ng todo. Dalhin ninyo ang batang Ginoo pabalik. Hindi na bata ang oras niya. Isa sa buhay kita pabalik sa kwarto para magpahinga. Pero, Ano bang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ang larong ito ay umabot na sa puntong, hindi mo naman pwedeng ipawalang bisa. Sa oras na sabihin mong kapusin na. Ngayon ako naman. Pakawalan mo ako. Gujinan, binalaan kita. Bitawan mo ako. Sheng Nanjiao. Dapat alam mo, kahit ano ang nangyari sa mga nagdaang taon, pareho ang katayuan natin. Ginamit mo ako, tinanggap ko iyon, naging kasangkapan ako sa paghihiganti mo, pumayag ako ng kusang loob. Ngunit, Hindi ako kaaway mo. Kung sinabi ito 7 taon na ang nakakaraan, ang lahat ng bangungot ko, nang hindi pa ito nagsisimula, marahil hindi kita sisihin noon. Noong nabuntis ako 7 taon na ang nakakaraan, wala akong pagkakataon pumili. Dinala ako ni Hao Rujian at ni Sheng Jinju sa Huiran Hospital. Sila at ang doktor sa delivery room. Sabay na kumilos. Sinara nila ang mga pinto at bintana ng kwarto. Hindi nila ako pinayagang tumakas. Pinagsabwatan pa nila ang mga nurse. Nang ako'y sumigaw at walang sumagot. Walang nakarinig. Nasaan ka? Nahirapan ako sa pakanganak. Sobrang sakit, kinagat ko ang pulso ko hanggang sugatan. Wala ring pumansin sa akin. Lahat sila'y nag-aabang na ako'y mapableeding. Nag-aabang na mamatay ako. Pero ipinaglaban ko ang sarili ko. Kahit mamatay, isisilang ko ang bata. Saan ka naman noon? Maaari kong tanggapin na hindi mo alam ang lahat ng ito. Pero ang 7 taong sakit ko, kayong lahat ang naging sanhi nito. Hindi kita kinamumuhian. Ngunit hindi rin kita pagpapatawarin. Sheng Nanjiao. Gumachi. Ito ay matamis na ito tubig. ay plain na tubig na may asukal. Deti kapag hindi ako makakain. Ang yaya at ang katulong ay palaging nagbibigay nito sa akin. Ang tamis niya noon. Uminom ka muna nito. Bibigyan ka nito ng lakas. Ikaw ang totoong nanay ko, di ba? Talagang nanay mo ako? Pasensya na. Gumachi. Mama. Gumachi, patawad. Kasalanan ko lahat. Hindi kita agad nakilala. Pinahamak ko ang aking anak. Napilayan ka sa tagal pagdurusa. Hindi ka na magdusa pa. Ang manting hiling ko noon. Natupad. Hindi ako naapi. Anong hiling? Anong hiling? Noong araw na yun,
Hinabol ako na masamang mama at na masamang lola. Si Ligi na kuya ang sumagip sa akin. Kaya lihim akong nag-wish. Kung si Kuya Ligi ay maging magandang muli. O maging ang mama ko na lang. Hindi ko inaasahan na tupad pareho. Anong klaseng hiling to? Chay-chay. Mula ngayon kung mahiling ka, sabihin mo kay mama, ang ako ni mama, tutulungan kitang matupad lahat. Okay? Huwag kang umiyak, mama. Hayaan mo, tingnan ko ang mga galos mo. Hinahanap ni Papa ang pinakamagaling na doktor para lagyan ka ng gamot. Gayon hindi na masakit. Kasalanan ni mama lahat. O protektahan ka ni mama palagi. Wala nang makakasakit sa'yo. Okay? Uminom ka muna nito. Munting Ginoo, medyo late na. Ihahatid kita sa kwarto para maligo at matulog. Mama, pwede ba akong matulog kasama mo? Pwede ba akong matulog kasama mo? Opo. Matulog tayo kasama si mama. Mama, pwede bang? Huwag ka na sanang umalis sa akin kailanman? Hindi ka iwan ng mama. Ay kailangan ng lumayo. Dadalhin kita ng mama. Walang kahit anong bagay na makakapaghati sa atin. May mama na talaga ako. Pero, inuwi ako ni mama. Si Papa, paano na? Mama, pwede mo bang isama pa ang isang tao? Sino naman? Si Papa na. Kaya nang mama mag-alaga sa iyo mag-isa. Sa mga nagdaang taon, hindi naman siya masyadong nagkakalinga sa iyo. Huwag na natin siya. Hindi, Mama. Ang totoo, mabuti naman si Papa sa akin. Tuwing uwi siya, ako muna ang binibisita. Kasalanan na masamang babaeng yon. Palagi siyang sumusunod sa kanya pag-uwi. Kaya ayaw na ni Papa umuwi. Matulog ka na. Huwag na nating pag-usapan siya. Ano ang gagawin natin? Masaya ako, may mama na ako. Pero parang mawawala naman si Papa. Papa, halika ka. Magaling, anak, mabuti ang ginawa mo. Mainit si Mama. Tatay, humiga ka rin. Ipapalamig si Mama. Huwag kang gumalaw. Kahiyapan bago bumaba ang lagna. Huwag kang magkasipon uli. Sa huli ikaw, Gujin-an, ay isa ring taong sinasamantala ang kahinaan iba. Sinabi ni Mochi na lagnatin ka. Sinabi niya na humiga ako para sabay tayong bumaba ang lagna. Kaya nandito ako naghihiga. Anong sinasamantala naman yan? Ayos lang. Basta kakain ka lang, sapat na. Ano ang gusto mong kainin ngayon? Papakiusapan ko ang kusina na maghanda ng maaga. Kung tatanggapin mo lang, ang kagapakain mula sa ating anak. Gusto ko lang, ang ating anak ay handang tumulong din. Machi. Ano nang ibibigay? Gutom si Mama. Gusto mo bang kumain? Hindi. Mochi, gutom si mama. Gagawa tayo ng pagkain para kay mama. Machay. Machay. Natatakot si mama na dadalhin kita away. Huwag kang mag-alala, Mama. Dadalahin ko at ni Tatay ang masarap para sa iyo. Babalik agad ako. Gumachi, dali. Kumusta? Tatay, nalaman ni Mama. Ang mga niluto nitong mga araw. Lahat iyon ginawa mo mismo. Paano niya nalaman? Sabi ni Mama, walang lasa. Mas masarap raw kapag niluto ng yaya. Kaya kinain rin niya lahat. Sabi ni Mama, dahil yata ako ang naghatid. Ayaw niyang ako na lagi ang nag-akya. Kahit arseniko pa, kakainin niya. Tatay, ano ang arseniko? Bata, huwag kang magtanong ng sobra. Mabilis ka, baka lumamig ang pagkain.
Mukhang gumanda ang kutis mo. Tila, hindi na sayang ang pag-aalaga ni Gumuchi sa'yo. Kung may ibang magluluto, at hindi ganun kasama ang lasa, mas lalong gaganda ang kutis ko. Saig, alaga namang gumaling ka. May lakas ka na pang makipagtalo sa akin. Ano ito? Sheng Jinju at Hauruzen. Sulat ng pag-amin na may fingerprint. Sandali. Sabi ni Gumochi, hindi siya kailanman sumailalim sa ENA test. Gusto mo bang samahan namin siyang maglaro minsan? Saig. Paano mo nahanap ang lugar na ito? Ang munting entablado ng bayan na ito. Ito ang itinayo ng mga magulang mo para sa iyo. Isang pribadong parke na laruang pang-eksklusibo. Pero naibenta iyon ni Hauruzen. Dahil napakamahal ang pagkakagawa. Klasikal ang estilo ng mga gusali. Kinuha pa ng ahensya ng Ariarian bilang koleksyon. Ngayon, kinuha ko na muli ang mga iyon sa pangalan mo. Pagkatapos, kapag gusto ninyong maglaro ni Mochi, lahat ng oras bukas para sa inyo. Pwede akong pumunta anumang oras. Siyempre, sa simula pa lang, sa'yo talaga to. Congrats sa aking Sheng Nanjiao na baby. Isang taon na naman ang idinagdag mo. Bilis, mag-wish ka na para sa taong ito. Anak, Sana mabilis akong lumaki. Para maging malaking tulong sa mama at papa. Para hindi na masyadong pagod ang mama at papa sa kumpanya. Ganon ba? Naku, ang tanga-tanga mo, hindi wish yan. Hinahanap-hanap mo pa ang gagawin mo sa sarili. sino man ang magsumika, hindi namin hahayaan na paghirapan ang anak naming babae. Nga naman, Si mama at si papa ay umaasa na ikaw. Laging lumaki ng malusong, kahit ilang taon pa ang dumaan. Lagi kang gagawa ng mga bagay na gusto mo. dahan-dahan lang. Mama. Tara, sabay tayong tumingin diyan. Tara. Tingnan natin. Tingnan mo, may gusto ka ba, anak? Ama, ito na ang pipiliin ko. Seiji, tawagin si mama. Mama. Bakit mo ako binigyan nito? Ang ganda at ang cute na mama. Ito noon, nung maliit ka pa. Ang paborito mong butterfly hair clip. Pinili ni Gumuchi ang kulay pink para sa'yo. Noon nung bata pa ako. Paano mo nalaman yan? Nagkita ba tayo noon? Kung gusto mong malaman, magkakasal ka sa akin. Ang mga susunod na pahina ay tungkol kay Sheng Jinzu na hinahanap mo. Lahat ng mga larawan niya mula pagkabata hanggang ngayon. Ang larawang ito siguro mga 10 taong gulang siya. So siya pala yon. Sheng Nanjiao. Pakinggan mo, magkwento ako. Ano yon? Nung bata pa ako ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya. Inasan ko ang napakaraming inaasahan at kawalan ng kalayaan. Hanggang sa nakilala ko siya, ang batang nagtatago sa sulo, na kumakain ng candy. Ang pagdating niya, ikaw ang nag-aasim sa akin. Ang unang candy sa buhay ko. Sheng Nanjiao, mahilig ka sa mga pauparo. Ngunit kinaiinisan mo ang itim. Itong taon na ang nakalipas. Hindi ko man alam kung sino ka noon. Naalala ko ang amoy mo. Napakahilig mo. Nakakapagkasiguro sa puso. Kaya bigla akong nawalan ng kontrol. Atawad. Kahit noon pa man, kung kaya kong manatiling mahinahon, hindi ko babaguhin ang nangyari. Kaya noong umpisa namin. Ako ang unang naaki. Maligayang karawan. Sheng Nanjiao, maligayang karawan. Papalad ka bang maging asawa ko? Bibi, Sheng Nanjiao. Ito ang paglipat ng lahat ng ari-arian ni Gujinan. Lahat ng kanyang pag-aari, inilagay sa pangalan mo. Naghihintay na lang ang inyong pirma. Hindi ko kailangan ng mga iyon.
Hindi, Sheng Nanjiao. Ibinibigay ko ang sarili ko sa'yo para sa isang pagkakataong makasama ka at alagaan ka sa buong buhay ko. Sa buong natitirang buhay ko. Hindi ako magsisinungaling. Pumayag ang mama.